At narito ang ulat hinggil nga sa binabantayan natin na si Typhoon Uwan. Si Typhoon Uwan nga ay patuloy nang lumalayo dito sa may Ilocos Region at patuloy nga rin yung paghina nito at huli nga yang namataan sa layong 175 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 120 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso pa ng hangin na maabot hanggang 150 kilometers per hour. At sa nakikita nga natin, nagdudulot pa rin ito ng malalakas na mga pagulan, lalong-lalo na nga dito sa may Benguet, maging mga malalakas na pagbugso pa ng mga hangin sa malaking bahagi ng Luzon, pababayan hanggang dito sa Mindanao. At base nga sa magiging latest forecast track ng Pag-asa, inaasahan nga natin na patuloy itong kikilos pahilagang kanluran at maaari na nga makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas na madaling araw. Pagsapit nga kinabukasan, nakikitaan na natin ng paghilaga ng pagkilos nito dito sa may West Philippine Sea at pagsapit pa ng Miyerkules, makikitaan na nga natin ng pagkurba nito pabalik sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Miyerkules nga yan ng gabi ay dadaan na yan dito sa may parte ng Taiwan na kung saan patuloy pa itong hihina dahil nga sa interaksyon nito sa landmass ng Taiwan. At inaasahan nga natin na bago pa ito makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ay malulusaw na nga ito at magiging isa na lamang low pressure area. Kung titingnan din natin yung sakop ng mga malalakas na hangin nito ay malaki pa rin to at almost umaabot pa rin yan ng 800 kilometers. Kaya naman, malakas pa rin nga yung mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi nga ng Luzon. Although nag-downgrade na nga tayo ng wind signal at yung pinakamataas na nga lang ngayon na issued na wind signal ay wind signal number 2, malaki pa ring bahagi ng Luzon ang kasama dyan. At ang mga probinsya nga nakasama under wind signal number 2 ay dito sa may Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, northwestern portion ng Isabela, buong Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, western and central portion ng Pangasinan, at northern portion ng Zambales. Signal number 1 naman ang nakataas sa iba pang bahagi ng Cagayan Valley Region, ibang bahagi pa ng Central Luzon, kasama din dyan ang Metro Manila, buong Calabarzon, at kasama din dito sa wind signal number 1 ang Occidental Mindoro including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Calamian Island, Camarines Norte, northwestern portion ng Camarines Sur. Patuloy pa rin po ang pag-iingat sa mga peligrong dala ng mga malalakas na paghangin. Doon sa mga areas outside wind signal ay makararanas pa rin ng malalakas na pagbugso ng hangin dahil nga hagip pa rin yan ng malawak na sakop ng malalakas na hangin nitong si Bagyong Uwan. At ngayong araw nga, dito sa may Palawan, pababa, Visayas, hanggang sa malaking bahagi ng Mindanao, asahan pa rin natin ang peligrong dala ng malalakas na hangin. Pagsapit kinabukasan, kung saan patuloy na itong lumalayo dito sa may parte ng Ilocos Region, buong Luzon or mostly ng buong areas ng Luzon ang makararanas na nga lamang ng mga malalakas na paghangin. At pagsapit nga ng Miyerkules, kung saan muli itong posibleng pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, makararanas uli ng mga malalakas na paghangin, particularly dito sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa dami naman ng mga pag-ulan na aasahan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, pinakamarami nga dito sa may Benguet kung saan maaring umabot ng 100 to 200 millimeters. Samantalang dito sa may Ilocos Region, Abra, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, may mga pag-ulan pa rin na umaabot hanggang 50 to 100 millimeters. Kaya mag-ingat pa rin po yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng mga malalakas na mga pag-ulan tulad nga ng pagbaha at pagguho ng lupa. In terms naman ng storm surge, kung makikita nga natin ay bumaba na rin yung mga expected na possible storm surge sa malaking bahagi nga ng Luzon. At pinakamataas na nga lamang yan dito sa may coastline ng Ilocos Region hanggang dito sa may northern parts ng Zambales, kung saan nga nakikitaan natin na posibleng umabot yan ng 2 to 3 meters. Samantala, sa iba pang coastline ng
Cagayan Valley hanggang dito sa may Aurora, maging dito sa may western coastline ng Central Luzon pababa hanggang dito sa northern parts ng Palawan, asahan ng posibleng storm surge na maaabot ng 1 hanggang 2 metros. Kaya yung mga kababayan po natin na naka-evacuate na ay huwag po munang makampante at bumalik sa kanya-kanyang mga lugar dahil hindi pa po natin nililift yung storm surge warning dito sa mga areas na nabanggit po natin. In terms naman ng mga pagtaas ng alon, nakataas pa rin ang ating gale warning sa may seaboards ng Northern Luzon, Western seaboards ng Central Luzon, Eastern seaboards ng Northern Luzon, at dito nga sa seaboards ng Central Luzon and Western seaboards ng Southern Luzon. Yung mga taas nga ng mga pag-alon dyan ay maaaring umabot hanggang 7 meters. Kaya inaabisuhan po natin lahat ng sasakyang mga pandagat na patuloy pong ipagpaliban muna ang paglalayag dahil nananatili na mataas pa yung mga pag-alon. Dito naman po sa may eastern seaboards ng Southern Luzon, although nakalift na nga tayo ng gale warning, yung mga maliliit na sasakyang pandagat ay delikado pa rin yung paglalayag. Kaya kung maaari ay ipagpaliban din po muna. And yung mga sasakyang pandagat naman ng mga malalaki at kaya itong ganitong kataas na alon ay mag-ingat po pag naglayag na po tayo. And dito nga sa may karagatan, dito sa may Palawan at Visayas, makararanas ng mga moderate to rough seas na umaabot hanggang 4 meters. Samantala sa buong karagatan nga ng Mindanao ay makararanas lamang ng banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang susunod po natin na update ay mamayang 11:11 ng gabi. Ito po si Charmaine Varilla, nag-uulat.